Nagsagawa ng post-calamity inspection noong December 3, 2024 ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO sa mga proyektong natapos at kasalukuyang ginagawa ng nasabing DEO. Layunin nitong masuri ang pinsala sa mga pampublikong istruktura at suriin ang kasalukuyang antas sa mga pangunahing daluyan ng tubig na naging sanhi sa kamakailang pagbaha sa loob ng nasasakupan nito. Sa pangunguna ni District Engineer Elpidio Trinidad at Assistant District Engineer Robert J. Panaligan, sinuri ng inspection team ang level ng tubig sa Cabo Creek sa Cabanatuan City at Pampanga River sa Laur, Nueva Ecija upang matukoy kung maayos pa at suriin ang anumang pinsala sa mga istruktura ng protection slope sa mga site na ito. Sinuri din ng grupo ang bagong spillway detour sa Barangay Labi, Bungabon na nawas out sa panahon ng Tropical Storm Enteng. Ginawa ang nasabing detour para mapanatili ang daan sa Nueva Ecija, Aurora Road dahil sa ginagawang tulay doon. Binigyang diin ni Trinidad na mahalaga ang gawain ito para matiyak ang patuloy na pag-access sa mga kritikal na lugar, pag-iwas sa problema sa trapiko tulad ng pagsasara ng kalsada o mga isyu sa trapiko sa panahon ng emergency at pagbibigay prioridad sa pagkukumpuni ng pinsala sa mga pampublikong infrastruktura. Sinabi naman ni Panaligan na may mga maintenance worker na nakadeploy upang linisin ang mga debris mula sa isang rock slide sa Bungabon section ng Nueva Ecija, Aurora Road upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat, binanggit ni Panaligan na aktibong binabantayan ng mga tauhan ng maintenance ang mga lugar na may mataas na peligro upang mabilis na matukoy at matugunan ang mga potensyal na panganib upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Bilang paghahanda sa anumang emerhensiya na maaaring mangyari dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan ay nananatiling naka-alerto ang Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO at tinitiyak ang buong kahandaan ng kanilang puwersa. Sa isang pahayag kinumpirma ni bagong talagang Provincial Director Police Colonel Ferdinand D. Hermino ng NEPO na naka-alerto ang lahat ng kanilang local police stations at Reactionary Standby Support Force o RSSF ng Provincial Mobile Force Company mula nang pumasok ang STS o Severe Tropical Storm Enteng. Ang kanilang mga kagamitan sa pagsagip ay nakalabas na anya at handa na para sa agarang pag-deploy kung kinakailangan. Bukod dito, ang buong koordinasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ay kanilang pinananatili upang matiyak ang mabilis at nagkakaisang pagtugon sa anumang emerhensiyang maaaring mangyari. Samantala, hinimok ni Police Colonel Hermino ang mga Nueva Ecijano na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad kung sakaling kailanganin ang sapilitang paglikas. Layuning mapahusay ang kahandaan at kakayahan sa pagtugon ng mga Division Safety Officers o DSO sa mga sitwasyong emergency sa sunog, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMech sa pakipagtulungan ng Bureau of Fire Protection ng Science City of Muñoz ay nagsagawa kamakailan ng 3 araw na pagsasanay sa kaligtasan sa sunog. Nagsimula ang programa sa iba't ibang kritikal na paksa, kabilang ang pangkalahatang idea ng software, personal protective equipment, hardware, knot tying techniques, basic anchor system at basic rappelling techniques na dinaluhan ng 25 kalahok. Ang mga DSO ay nakibahagi rin sa isang praktikal na pagsasanay sa knot tying technique upang maihanda sila para sa isang aktual na demonstrasyon.
Sa ikalawang araw, ang standard anchoring at rappelling ay sinagwa din ng bawat DSO sa Apnel Fern Building na ginabayan ng BFP Science sa City of Muñoz. Bukod dito, ang mga sesyon sa hapon ay sumasaklaw sa mga diskarte sa kaligtasan at demonstrasyon ng iba't ibang uri ng emergency na nagbibigay diin sa mahalagang kasanayan sa pagligtas ng buhay. Bilang bahagi ng komprehensibong pagsasanay, ang DSOs ay nahahati sa dalawang grupo para sa isang field training exercise kung saan nagsagawa sila ng karaniwang anchoring at rappelling, ladder rescue at emergency rescue transfer. Ang pagsasanay ay nagtapos sa isang fire hose rolling techniques, demonstration at firefighting activity. Binigyang din ng programa sa pagsasanay na ito ang pangako ng PhilMec na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga manggagawa nito sa pamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan para sa mabisang pagtugon sa mga emergency situation tulad ng sunog.